Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, General Torre talagang tinutuo ang kanyang pagtanggap sa hamon ni Baste Duterte na suntukan. Pero ito'y gawing boxing at 12 rounds sa Araneta Coliseum at merong entrance fee para merong boxing for a cause. Merong i-raise na funds dito at ibibigay din sa, sabi ni Torre, ay ibibigay niya kung merong kita sa mga nasalanta ng bagyo. Nako, Metro Manila, buong Luzon ay delikado pala kasi sunod-sunod ang darating na bagyo. Every 3 months daw merong darating. Grabe, ano bang klaseng yan, bagyo? Baka padala ng China, no? Kaya ingat kayo dyan mga kababayan, mga ka-Golden Boy sa Metro Manila at buong Luzon. Ngayong mga panahon na ito ay mag-imbak na kayo ng emergency kit, emergency food kasi madalas na ang bagyo ngayon. Kaya ito, kapag natuloy ang boxing na ito, sana naman ay hindi magbahag ang buntot ni Baste. Dapat panindigan niya kung anong sinasabi niya kasi mukhang guns naman siya na ang daming tattoo niya, mukhang matapang siya Kaya dito ipakita niya kung totoo yung mga sinasabi niya, kung hindi ay talagang mga sila, mga lahing liar. Ano ba yung liar sa Tagalog? Mga lahing ano bang liar sa Bisaya din? Mga bakakon pala, mga lahing bakakon Kapag hindi kumasad yan si Baste, ibig sabihin sila ay mga mga lahing bakakon or liar, mga ka-TH, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kaya ito ang video, ito ang ulat courtesy sa atin ng DZMM, Teleradio Serbisyo. Sa ibang balita, nagsimula ng magsanay si PNP Chief Nicolas Torre III para sa nalalapit na boxing laban kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padierno. Marlene? Teresa, pagkatapos dumalo sa situation briefing sa Campo Aguinaldo, kaugnay sa contingency efforts para sa nagpapatuloy na pananalasa ng mga bagyo at habagat, agad dumiretso sa PNP gym sa Campo Crame si PNP Chief Police General Nicolas Torre III para mag-ensayo sa nalalapit na bakbakan nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ayan, so meron palang sariling boxing ring dyan sa Crame. Kaya pala medyo malakas ang loob ni General Torre na tanggapin ang hamon ni Baste. Ngayon, baka akala ni Baste na naduwag si Torre, no? Ngayon, kung hindi sasagot si Baste dyan, kasi Sunday ang binigay ni Torre na schedule At kapag hindi sisipot si Baste, ibig sabihin, bakakon nga, liar. Liar. Yung lahi nila ay mga bakakon, mga liar. Kasi ito na, tinanggap na ng matanda ang kanyang hamon. Boksingero pala ito noon Noong hindi pa general, naglalaro pala yan ng boxing. Kaya mukhang mahihirapan si Baste dito. Pwede niyang manakdown si Torre sa first and second round lang. Ganyan ang mga amateur Pero pagdating sa 12 rounds, kasi na to si Torre noong kabataan niya ay nasa level siya ng professional boxer. Aabot siya ng 12 rounds. Kaya palagay ko ang amateur ay lang Di ba yung mga exhibition fight ng mga celebrities hanggang 4 rounds lang, minsan hanggang 3 rounds lang, laylay na ang dila, lawit na. Wala nang hininga, di ba? Bara-bara dito sa mga professional boxers ay kayang-kaya nilang tumagal hanggang 12 rounds. Kaya dito kapag hindi ma-knockdown ni Baste sa first to second round ay siguradong talo siya ni General Torre kasi mataas ang resistensya nito kahit matanda yan. Laging nagja-jogging yan, laging nagpo-push up. Pinakita ko nga yung push up niya, di ba? 100 ka push up yun Kahit nga mga pulis hindi masabayan si Torre sa push up. Ako nga 20 lang makuha ko sa push up Si Torre 100. Alright, so balik tayo, naghahanda na talaga si Torre. Tinutuo Kasi nga ang proceed yan, mabugbog man siya o hindi, ay mapunta sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya antayin natin ang sagot ni Baste sa mga vlog ng mga DDS. Bakit hindi nag-vlog ang mga DDS kung anong sinabi ni Baste? Dapat sinagot niya ito kung hindi masisira na naman ang kanyang karuwagan. Duwag pala, duwag. Kaduwagan, no?
diba? At well, napakagandang ano ito, napakaganda. General versus mayor eh. DDS versus sabihin natin loyalist, PBBM loyalist versus DDS. Ito makikita dito eh. Malaking kita to kasi lahat ng DDS sa Metro Manila ay manonood talaga niyan. Tapos yung mga loyalista din, buong kapulisan, manonood. Magandang fight ito. Okay, balik tayo dito sa balita courtesy ng DZMM. Teleradio Serbisyo Sigurado. Sa darating na linggo sa Rizal Sports Complex sa Maynila, ito nga ay matapos na kumasa ang hepe ng pambansang pulisya sa hamon na suntukan na nakabatang Duterte. Pero sa pamagitan anya ito ng isang charity boxing match. Aminado naman si Torre na bahagyang humina ang kanyang resistensya dahil matagal-tagal na rin anyang hindi niya ginagawa ang pagbuboxing. Ayan, so nagbuboxing talaga si Torre. Kung hamunin naman ni Basti ito ng barilan, lalong talo si Basti dahil shooter nga ito eh. Ang gamit nito Magnum 357 Python, yung mahabang barrel na parang kay Clint Eastwood. Kaya wala talaga. Sinungaling pala eh. Yun yung liar. Sinungaling ang mga bibig niyang sina Basti, Sara Duterte, pati si Digong. Mga sinungaling yan. Yung bunganga ni Basti ay sinungaling at kapag nagsinungaling siya, yung baba niya ay lalong humahaba, di ba? Parang babalo eh. Ang dami-daming tattoo ala Post Malone. Pero pagdating dito walang imik eh. Kasi nakikita niya nagtitraining na ang matanda eh. Boksingero pala to, professional noon si General Torre, lumalaban. 12 rounder ito kaya sinigurado ni Torre na lalawit talaga ang dila ni Basti kapag hindi na knockdown siya sa 2 rounds. Ay talagang lawit, laylay ang dila, dilat ang mata, walang hininga. Yan yung mangyayari kay Basti. At nako, makikita na natin yan eh. Makikita natin yan, ang resulta niyan. Dahil nga sa itong magbas eh. Matalim na dila, pero walang, sabi nga ni McGregor, talk to talk, walk to walk. Kung magsalita ka, gagawin mo. Diba? Yan yung talk to talk and walk to walk na talagang panindigan mo kung anong pinagsasabi. Alright, balik tayo sa ating balita courtesy ng DZMM Teleradio. Pero seryoso sa dito dahil magsisilbi itong fundraising event para sa mga kabayan nating biktima ng bagyo at habagat. Nakaanam na round si Torre sa unang araw ng kanyang pagsasanay. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ayan, so ito, pinapakita niya push up si Torre dyan eh. Ayan kahit nga 20 years old, hindi makakuha ng 100 na push up eh. Ang push up ay equivalent na yan sa suntok. Diba? Kaya mong buhatin yung katawan mo, ibig sabihin, kung tumitimbang si Torre ng 120 pounds, kalahati noon ang bigat ng kanyang pinakamalakas na suntok ay nasa 60 pounds kung siya ay tumitimbang ng 120. Kaya ito, kapag nakita ni Basti ay mag-training na rin siya kasi mapahiya talaga siya. Sinungaling eh. Baser, sinungaling, liar, bakakon. Kapag hindi siya dumating sa Araneta Coliseum ngayong Sunday na malapit na. Pero kay Torre walang problema kasi nga palaging nag-ehersisyo yan. Alright, anong masasabi niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy dito sa napipintong? Ito, kumukuha pala ng coach sa boxing to eh. Dito sa napipintong labanan nila Basti at General Torre sa Araneta Coliseum, merong entrance fee ito para sa fundraising. At ang kita dito ay ibibigay sa mga nasalanta ng baha at ng bagyo dyan sa Metro Manila. Ingat kayo dyan sa Luzon, buong Metro Manila. Ingat kayo sa palaging pagbaha. Hanggang sa muli, paalam na, at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Napakalaking tulong para sa atin. Hanggang sa muli, paalam.